yan. Oo. So, ang gagawin lang niyan ay ipagtatanggol. Pagtatanggol yung kanyang mga kaalyado, no? Maaaring ganyan lang ang gagawin, mga kaibigan, ipagtanggol ang mga kaalyado ng mga senador, no? So, mga kaibigan, kailangan itong imbestigahan. Sabi nga po ni Ping Lacson, no? Dapat imbestigahan itong lahat, mga kaibigan, no? At unahin yung mga nakakaraan. Kasi, ano yan kumbaga continuation yan no? So, tama po yung sinasabi ni Ping Lacson at itong si Jinggoy Estrada at yung iba pa na ang flood control, no? Ang problema sa flood control ay hindi ngayon nag-umpisa, kundi sa mga nakaraang administrasyon. At sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, dapat hindi untouchable si Pulong Duterte. Dapat tingnan, dapat busisiin ang 51 billion flood control projects na nilagay niya sa Davao City. Dapat tignan kung ano ba ang ginawa ni Pulong Duterte sa 51 billion na ang sabi ay nasa flood control ng Davao City. 'Di ba? So, mga kaibigan, kitang-kita dito ang dami-daming katiwalian talaga ng past administration. So, tama talaga yung bansag no sa kay dating Pangulong Duterte. The most corrupt person in the year 2017. Siya po ang nanalo, the most corrupt person of interest in the year 2017. Nanalo po siya noon, most corrupt, dahil po sa kanyang pagiging corrupt. At umamin naman po siya, umamin siya na siya ay nagnakaw, pero naubos na nga lang. Palagay ko nung ginawa niya siguro yung statement na yun, nung pag-amin niya na siya ay nagnakaw, siguro yun, malapit na siguro siyang paalis noon, mga 2021. Kasi mukhang matanda na siya, no? I think mga 2021 siguro yun, o 2020, na inamin niya na siya ay nagnakaw, pero naubos na nga lang daw. Pero naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na naubos na talaga ang kanyang ninakaw? Hindi ka maniniwala na naubos na ang kanyang ninakaw. Uy, meron ditong may demon dito na nakapasok, may demon. Ang sabi po ni Jongski, Madam, sana sumpain ka ni Lord. My God! Alam mo, si Lord, alam mo, dapat kung kanino ka dapat nagdasal? Sa Diyos ninyo, si Satanas. Kasi yun ang inyong Diyos Kasi alam mo, ang Panginoong Diyos, hindi siya nagki-curse. Hindi siya nagki-curse, no? Ayaw niya yung mga nagki-curse. Ayaw niya yung mga ganyan. Alam mo, para pakinggan ka, kay Satanas ka magdasal kasi yun ang inyong Diyos. Kasi Duterte, ang Diyos ni Duterte si Satanas. Diba sabi nga niya, sasama daw kayo lahat, sa impyerno daw kayo pupunta. Sabi ni Duterte yan, di ba? Sabi niya, wag na tayo ditong maglokohan. Saan ba naman daw kayo pupunta? Sa impyerno daw kayo pupunta. At pupunta daw, pagdating niyo daw sa impyerno, pupunta daw kayo sa pulpito. Aagawan niyo daw ng pwesto si Satanas, no? So, eto masasabi ko sa iyo kay Satanas ka magdasal at baka pakinggan ka pa, no? Huwag kang magdadasal sa Diyos dahil unang-una sa lahat, ang Diyos, kapag nagdasal ka sa Kanya, kailangan ang dasal mo ay maganda. Kapag ang dasal mo ay pangit, hindi ka niya pakikinggan. Kapag ang dasal mo ay para sa ikasasama ng iyong kapwa, hindi ka niya pakikinggan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay makatarungan. Alam mo kung sino ang kanyang isusumpa? Yung mga pumapatay ng tao na pumatay ng 30,000. Yung pumatay ng 30,000 at ayaw makulong. 'Di ba? Alam mo na yun kung sino yung pumatay ng 30,000. Yung mga yung mga nagmumura, minumura ang Diyos, istupido daw ang Diyos. 'Di ba? At yung nagmumura ng kung ano-ano. Alam mo, ang lahat ng wini-wish mo sa kapwa mo, babalik sa'yo. Lahat ng wini-wish mo sa kapwa mo,
babalik sa'yo in Jesus name, 'di ba? Kaya ano sabi, mag-wish ka ng maganda sa kapwa mo para bumalik sa'yo, 'no? Pero kapag masama ang wish mo sa kapwa mo, babalik sa'yo 'yan, in Jesus name. 'Yan ang katotohanan, 'no? Life is like a mirror. Kung ano ang tingin mo, 'yan, 'pag tingin mo, "Oh, maganda ka ba?" Gano'n ka din sa mirror. Parang echo din 'yan, 'pag sinabi mong ang pangit mo, o ang naririnig mo gano'n din. So gano'n din 'yun 'no, ang prinsipyo ng Bible. 'Pag nag-wish ka ng masama sa kapwa mo, babalik sa'yo. Kapag ikaw ay gumawa ng pangit sa kapwa mo, babalik din sa'yo, 'di ba? So, yung mga ginagawa niyo, babalik sa inyo 'yan. 'Di ba? Babalik sa inyo 'yan. Kaya eto ang masasabi ko sa'yo, magdasal ka sa inyong Diyos na si Satanas at baka magkatotoo pa ang sinasabi mo. Kay Satanas ka magdasal, baka pakinggan ka. Huwag ka magdasal kay Jesus dahil isinusumpa niyo nga ang Diyos, 'di ba? Sabi ni Duterte wala naman daw maniwala ka, nagpapako sa krus. Oh, Diyos siya magpapako sa krus, maniwala ka? Walang Diyos-Diyos kay Duterte, hindi siya naniniwala sa Diyos. At maging si Sara, hindi naniniwala sa Diyos. May video yan. May video yan, kaya hindi yan fake news. 'Di ba? So tuloy natin 'to, no? So eto mga kaibigan 'no, dapat talaga itong gigil na gigil sila sa'kin kasi totoo ang sinasabi ko, eh, about the flood control, eh, oh. Yung mga senador ngayon 'no, umaamin na sila mga kaibigan, ha. Eto, ulitin natin, yung mga senador ngayon umaamin na sila. Nagulat nga ako pati si Jinggoy, 'di ba, umamin. Ang sabi ni Jinggoy, ang problema ngayon sa flood control hindi start sa Marcos admin kundi sa nakaraang administrasyon. Ang sabi din ni Lacson, ay hindi naman yan ngayon nag-start, eh, nung mga nakakaraan pa yan. 'Di ba? Kaya itong 11,340 na flood control na sinabi ni Duterte sa kanyang SONA noong July 27, 2021, dapat itong imbestigahan kaagad. At yung 51 billion ni Pulong Duterte, dapat itong imbestigahan agad. Dahil itong 51 billion niya, di umano ay inilagay sa mga flood control diyaan sa DPWH. Hindi sila untouchable. Dapat silang imbestigahan dito. Sa kasuluk-sulukan, kailangan 'no, lahat makita kung saan nila nilagay ang bawat piso, yung 51 billion na yan, dapat yang ilabas. Hindi sila untouchable. Hindi sila kumbaga, hindi sila ligtas dito. Flood control ito, mga kaibigan, 'no? Ito ay pondo ng taong bayan, pera ito ng taong bayan. Bawat piso mahalaga, dapat ay ginastos sa tama at hindi dapat na winawaldas lang. Kaya ito mga kaibigan, 'no, ay dapat na imbestigahan. Imbestigahan mga kaibigan para nang sa gano'n ang mga pera na 'yan ay maibalik 'no, kung hindi nila 'yan ibalik mga kaibigan, dapat sila ay makulong 'no, makulong sila nang sa gano'n ay, magtanda sila sa kanilang ginawang pangungurakot, 'di ba? Guys, alam niyo ba, para ito sa taong bayan. Para sa taong bayan ito mga kaibigan, kasi 51 billion, napakalaking halaga nun. Hindi lang yun 1 billion, hindi lang 2, hindi lang 10 billion, 51 billion, napakalaking halaga. Super laking halaga ng 51 billion mga kaibigan, 'no? Kaya eto dapat talaga na imbestigahan. Puro na lang pangungurakot ang ginagawa ng mga Duterte na 'to, 'no? Itong Duterte na 'to, puro pangungurakot ang ginawa. Katulad na lang ni VP Sara Duterte na walang ginawa kundi mag-world tour at manira sa ating gobyerno. Ngayon mga kaibigan, basag na basag siya kay Yusek Attorney Claire Castro.
Basag na basag siya. Huling-huli na naman ang kanyang pagsisinungaling. Ang kapal-kapal ng kanyang mukha, mga kaibigan. Ilang beses na siya nahuhuli sa kanyang pagsisinungaling. Hanggang ngayon may gana pa rin siya na iharap ang kanyang sarili sa media. Hanggang ngayon nakakaharap pa rin siya sa television, sa social media. Gayong kitang-kita maraming beses na nahuhuli ang kanyang pagsisinungaling. Super kapal talaga ng kanyang mukha, mga kaibigan. Ang kapal ng mukha talaga ni VP Sara Duterte. Napakakapal ng kanyang mukha, 'di ba? So, ito mga kaibigan ha, eto, eh, pahiyang-pahiya siya kay Yusek Attorney Claire Castro. And ang sabi niya dito, fake news siya mga kaibigan, nag-fake news ang sabi niya, amoy alak siya, 10:30 in the morning. Doon ko na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang payer, no? Yung payer daw ay yung 10:30 ng umaga amoy alak na. Ang sinasabi niya dito mga kaibigan, no? Nagbeso-beso daw si PBBM sa kanya pagkatapos daw niyang ibigay ang resignation letter. Ngayon, huling-huli ang kanyang kasinungalingan kasi mga kaibigan, recorded. Merong record, merong data, at merong nag-witness. Ang sabi po ng dating PCO Secretary Cheloy Garapel, ang sabi po niya dito, eto po ang record ng Malacanang na si Sara Duterte, 2:21 PM, Wednesday, June 19, 2024. Ayan, nag-tender siya ng resignation as DepEd Secretary at NTF-ELCAC Chairperson. Take note 2:21 PM. Grabe no, napakasinungaling. Nakakatulog pa kaya ito sa gabi na ganito siya kasinungaling? Sa tingin niyo mga kaibigan, nakakatulog pa sa gabi yan? Simpleng-simple lang sa kanya ang pagsisinungaling, mga kaibigan. Simpleng-simple lang sa kanya ang pagsisinungaling. Biruin mo 10:30 in the morning daw. Nagbeso-beso daw sa kanya si PBBM kasi daw, um, parang paalis na siya, naibigay na daw niya yung letter, 10:30 in the morning. Ang sabi ni Cheloy Garapil, ayon doon sa documents, no, ayon doon sa record, ay 2:21 PM nung Wednesday. 2:21 PM siya nag-tender ng kanyang resignation. 2:21 PM niya ibinigay ang kanyang sulat. Sinungaling ang bugok na Vice Presidente. Napakasinungaling, no? So, yan ang gusto ng mga DDS na maging pangulo nila ang sinungaling. Bakit? Kasi sinungaling din sila eh. Siyempre, kapag sinungaling ka, ang gusto mo, sinungaling na leader. Kapag sinungaling ka, ang gusto mo, sinungaling lagi, puro kasinungalingan. Kasi nga, sinungaling kayo. Kaya ang gusto nyo na maging leader ninyo, sinungaling din. Huwag nyo kaming idamay kasi ayaw namin ng sinungaling na tao. Ayaw namin, X yan, X. Kapag sinungaling, X na yan. Ayaw namin ng mga tao na sinungaling. Dahil ang taong sinungaling, kapatid ng magnanakaw. Kaya naman pala, she spent her confidential funds ng 7 days only. 7 days only, hindi 11 days kasi hindi kasama ang mga Sabado at Linggo at hindi kasama ang mga holiday. So ang sabi doon sa Congress, 7 days only, hindi 11. So ang sinungaling, katambal ng magnanakaw. Kaya naman pala siya magnanakaw kasi malaki siyang sinungaling. Kaya naman pala siya sinungaling ay kasi magnanakaw siya, 'di ba? At hangga't hindi niya nakiklear ang kanyang pangalan through impeachment trial, siya ay mananatiling magnanakaw sa paningin at sa puso ng mga Pilipino.
hindi siya malilinis. Ang kanyang pangalan ay hindi malilinis hanggat hindi niya nakiklear ang kanyang sarili sa impeachment trial. Siya ay mananatiling magnanakaw. Magnanakaw sa isipan at sa puso ng mga Pilipino. Siya ay isang magnanakaw. 'Di ba? Real talk lang tayo dito ha, walang personalan. Real talk ito. Real talk. Totoo ito, totoo. 'Di ba? So napahiya na naman siya mga kaibigan, no? Mabuti nakakatulog pa siya. Guys, wala kawawa ang mga anak niya, no? Sa totoo lang, naawa ako sa anak niya kasi maliliit pa yung anak niya. Wala siyang bilang isang nanay, parang wala siyang maiturong maganda sa anak niya. Hindi siya nakakapag-set ng good example sa kanyang mga anak kasi sinungaling eh. Tapos yung anak niya nag-aaral yan. Oh. Sana hindi i-bully. No? Sana hindi makaranas na i-bully. Kasi kapag ganito yung nanay mo, sinungaling. No? Nakikita sa social media, sinungaling pagkatapos sa social media, buong mundo nakikita, nagtitreat, nag-hire ng assassin, nagbe-breakdown. Kakahiya, no? Tapos, magpupugot pa ng ulo. My God! Desperada. Desperada. Dapat siguro kumanta na lang siya ng Desperado. Oh, bagay sa kanya, no? Desperada. Yan, di ba? Ano pa? Yan. Desperado, di ba? Desperado talaga. Yan. So, pa mga kaibigan, no? Ito good news. Good news tayo. Yan, yan. Good news tayo, guys, no? Ito, para sa mga Dabawenyo. Oo. Good news para sa mga Dabawenyo. Yan. So mga kaibigan, eto po, no, nilunsad na ang libreng sakay, no, program sa Davao City. 3 billion para dito next year. So, asahan natin na tuloy-tuloy yung serbisyo ng ating love bus all over the country. Ayon sa mga kalihim, bukas ang libreng sakay sa lahat, commuter man o turista, lokal man o dayuhan. So we're very grateful for this. O nakita nato nga ang kaning improved mobility no in terms of land transportation is very beneficial to the ease and convenience for our tourists going around our destinations, not just for international tourists but also for our domestic tourists. Maaaring sumakay sa love bus sa labas ng malaking mall sa South Road Properties patungo Talisay City at Minglanilla, kung saan libo-libong pasahero ang makikinabang araw-araw. Ang love bus program na unang nakilala sa Metro Manila noong 1970s at ibinalik upang itaguyod ang modernong sistema ng transportasyon sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin nito makatulong sa mga pasahero at PUV driver sa pamamagitan ng performance-based compensation at pagpapabuti ng serbisyo sa pampublikong transportasyon. Mula dito sa Davao City, JC Alifonga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas. Yan, so yan po, nilunsad na ang love bus, no? Libre, no? Mga kaibigan, libre po siya, itong love bus na to. Libre kapag tuwing Sabado-Linggo, tapos kapag mga rush hour sa umaga, tsaka uwian naman, no? Sa bandang hapon, no? So, may mga oras na libre. Mga kaibigan, grabe, no? Napakagandang napakagandang programa ito ng gobyerno, no? So, inuna po mga kaibigan, no, sa Davao City tsaka Cebu City yung pagla-launch nitong love bus na to. Dahil ito po mga kaibigan ay
gagawin po ni PBBM, buong Pilipinas po ito, no? Hello, Kami-Kaniko TV, Kami-Kaniko Mix TV, maraming salamat. No, ngayon lang kita ulit nakita, no, sa comment section. So yan guys, no, napakaganda po nito dahil buong Pilipinas na po ito. Sa panahon po ni Apo Lakay ay sa Metro Manila lang, pero ngayon po sa panahon ni PBBM, buong Pilipinas po merong love bus. At ang maganda dito kasi madaming libre, no? Libre siya kapag Sabado, Linggo, kapag rush hour ng may oras po siya eh. May oras siya, no? Pa. Yan. Afternoon po. Afternoon. Afternoon. Sakay tayo. May pasaya ba? Oo, di ba? Yes, Kami-Kaniko Mix TV. Dati sa Metro Manila lang to. Pero ngayon ay sa buong Pilipinas na ito, no? So, ano to hanggang matapos ang termino ng ating Pangulong BBM, no? Kaya nga maganda, kaya nga maraming nagsasabi na dapat daw talaga yung Pangulo natin ma-extend kasi kapag nawala na yung Pangulo natin at iba na ang maging Pangulo ng Pilipinas, maraming mawawala sa atin. Wala nang ganito. Biruin mo guys ay mga mawawala sa atin ha. Unang-una, wala nang 50% discount sa mga LRT, MRT, ang mga senior citizen, ang mga PWD, ang mga estudyante, mawawala na yan, yung mga 50% discount na yan pag wala na si PBBM. Kasi ano lang yan eh, kay PBBM lang yan. Ano pa, mawawala na rin ang 20 pesos na bigas pag wala na si PBBM. Ano pa, mawawala itong mga labas na to, na mga libreng sakay na yan, mawawala lahat yan. Ano pa, mawawala din mga kaibigan, malamang, yung mga pagpapalaganap ng PBBM ng mga renewable energy. Ngayon nga, di ba, ang pinapagawa, 200 na mga power plants, no? Iba-ibang mga may mga geothermal, meron pang mga solar, wind, iba-iba yan, mawawala lahat yan mga kaibigan, no? Malamang hindi yan pagpapatuloy. At yung mga dams, yung mga bridges, at yung magagandang mga programa, mawawala lahat yan mga kaibigan, hindi yan ipagpapatuloy kung iba ang magiging pangulo, no? Kung hindi din lang no si Speaker Martin Romualdez ang magiging pangulo, hindi po 'yan matutuloy. Dahil matutuloy lang po 'yan kung ang magiging pangulo ulit si PBBM or si Speaker Martin Romualdez. Doon po matutuloy. Pero kapag hindi po sila, lahat 'yan mawawala. Yung nai-enjoy natin ngayon, mawawala na, no? At lalong-lalo na kung isang Duterte ang maupo, babalik na naman tayo sa kadiliman. Babalik na naman ang patayan, kabi-kabilang patayan, puro patayan. Walang walang pagpapaunlad ng Department of Agriculture, walang benteng bigas, walang pagpapagawa ng mga fiber backbone, yung pagpapa-electric sa mga remote areas, wala yan, no? Hindi mangyayari yan. Tapos mahihinto pa yung mga pabahay, wala yan, no? Kapag Duterte ang naupo, ang gagawin lang, magpapatay ng tao. Yun lang ang gagawin, walang iba, no? Patay, 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 patay. Yan lang ang gagawin ng Duterte administration. Yan lang po, dyan lang naman talaga nag-focus ang Duterte administration sa pagpatay ng tao. Kaya nga nagkaroon ng 30,000 na mga namatay sa panahon ni Duterte dahil dyan lang talaga siya nag-focus sa pagpatay ng tao, no? Kaya nga ngayon nasa dahig siya eh, di ba? Yan. So, isa pa guys, no, good news pa ito, no, para sa mga taga Davao. Yan. Good news para sa mga taga Davao, no? Yan, dala.
Dali ah. Dali. Tanggalan ko lang ng ano at baka ano tayo copyright, no? So, ito po mga kaibigan, no, ito po ay sa Davao, no? Ito po. People's Deal in Davao City, no? Ito po ang pabahay. People's Deal in Davao City, no? Under President Bongbong Marcos 4PH program, no? So, tingnan niyo po, swerte ng mga taga Davao, no? Kayo ay inaalala ng ating Pangulo. Yan. Tanggalin natin yung ano, yan. Oh, mga kaibigan, oh, ang dami niya, no? Yan po, mga kaibigan, no? 72 buildings. Yan. Sa Davao po yan, ha? Davao City. Yan. Central Park. Yan. Yan. Davao City po yan. Yan. Kita nyo. Yan po ang pinapagawa ng ating Pangulo, no? Pabahay ito ha, para sa mga Pilipino. Pabahay po yan. Hindi basta-basta na pabahay. Ito po ay talagang masasabi natin na world class, no? Pang world class. 14, grabe yung land area, mga kaibigan, no? Ang laki pala nito, no? Pambansang pabahay para sa mga Pilipino. Ang laki po ng land area, oh. People's Deal, Kalinan District, Davao City. 14.200, sandali. Ang bilis. 72 buildings. Yan. So, meron din sa future 2 hectares, Central Park. Entrance signage, People's Deal, Central Park, ito. Ang ganda, mga kaibigan, no? Ang ganda po, hindi po basta-basta itong pinagawa ng ating Pangulo, no, sa Davao City. So, yan po mga kaibigan, no? Napakaswerte po talaga ng mga taga Davao dahil kahit na binalahura ang Pangulo, no, ng inyong mga leader diyan, no, ay ang Pangulo po natin ay hindi po marunong maghiganti. Hindi po siya marunong magalit, hindi po siya marunong maghiganti dahil ang Pangulo po natin ay may mabuting puso. Kaya naman, ang mga Marcos po ay blessed na blessed, no? Mapupunta na sa China yan, madam, kapag wala na CPBBM. Correct ka, no? Tama ka po, no? Ang titira diyan yung mga pogo, no? Mga pogo ang titira diyan, hindi yung mga tao, no? Yan. Ano to? Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito pa. na sa mga bukid, ang serbisyong dati ay kailangang paglaanan ng pamasahe at oras. O, yan pa. Ang Mobile Soil Laboratory ay konkretong hakbang tungo sa bagong Pilipinas. Isang bansa kung saan ang serbisyo ay lumalapit, hindi pinaghihintay. Salamat sa malasakit ni PBBM, hindi na kailangan pang lumuwas ang mga magsasaka. Diba? Ang dami pong good news, no, ng ating Pangulo. Grabe. Ito pa. Ito pa. Naman persistent as student kami, masyado madaming gasto. So, nagbawas din po sa pamasahe sa transport. Okay na naman po kasi hindi na po kami mapasa. Kulay puti po yung damit namin. Bawas din po sa dumi na suot namin. Libre ang pagsahe sa MRT. Libre daw, sabi ni Pangulo. Malaking tulong po yun lalo na sa mga nagko-commute na mga estudyante katulad namin. Kasi maliban sa hassle po na umuulan po ngayon, okay rin po na nailibre. Yan. So, biruin mo mga kaibigan na, estudyante, 50% na lang.
senior citizen 50% na lang, PWD 50% na lang. Tapos kapag may mga baha or may mga okasyon or holiday, libre lagi. Saan ka nakakita niyan, 'no? So, wala pong ganyan sa panahon ni Duterte, walang ganyan mga kaibigan, 'no? So, ang nakakaisip lang talaga ng mga ganyan si PBBM. Siya lang po talaga yung genius na pangulo na merong puso para sa mga Pilipino, na nakakaisip para ang buhay ng mga Pilipino ay pagaanin. Yan po ang ating pangulong BBM, 'di ba? Kaya siya po ay lalong minamahal ng taong bayan. Grabe mga kaibigan, 'no? Kasi nararamdaman po ng taong bayan ang tunay na serbisyo. Ngayon lang nagkaroon ng talagang pangulo na nakikita ng taong bayan. Ngayon lang